Grabe no, isipin nyo yun. Sa haba-haba ng prosesyon, umabot pa sa pinakahuling araw para malaman natin kung sino yung papasok sa Final Four. Tapos UP Lasal lang pala ulit. You have to give credit to those two schools for being part of the finals for the third straight time. Hindi biro yun. Both of them faced adversity. Both of them, meron sila mga times na parang, oh my gosh, tagilid na yata. Parang hindi na yata sila papasok ng finals. Pero hindi. Sila pa din talaga eh. Unahin natin ang UP Fighting Maroons. Sila ang unang nakapasok sa finals. Syempre bilang supporter ng UST, masakit para sa akin yun. Pero deserve nila pare. Tsaka men, I'm all for Harold Alarcon men. Sobrang lupit niyang manlalaro pare. Alam mo nung nanonood kami, tapos nagfi-free throw si Harold. Pag nagfi-free throw si Harold pare, hindi na kami nag-e-effort na sumigaw. Kasi alam na namin papasok eh. Like, para saan pa? Mapapawas lang kami? Ganun? Hindi na. Sayang boses, no? Kaya nakakatawa. Na-excite ako sa magiging laban nila. Against the DLSU Green Archers, who again, relied on the last game of the regular season para maging 4th seed. At tinalo nila yung NU ng 2 beses. Says a lot about this team that has faced injury, has faced suspension after suspension. Nawala si Kian Baklaan, nawala si Mason Amos, bumalik si Mason Amos. Just last game, bumalik si Kian Baklaan at siya din yung naglaglag sa NU na former school niya dati. Pero ang star dito para sa akin, para si Jacob Cortez, man. Jacob freaking Cortez. Sure, nandiyo si Mike Phillips, man. I will always give credit to Mike Phillips. Pero si Jacob Cortez, pre. Ilang taon pa si Jacob? Like, ilang taon pa siya maglalaro? Like, ang benefit kasi ng DLSU with having Jacob Cortez on the floor is meron silang closer. Para siyang si Kagulangan sa UP. Na ngayon is si Harold na. Napakagandang matchup naman nun. Harold Alarcon versus Jacob Cortez. Absolute cinema, pare. Parang bubusugin ka palagi ng UAAP pag ganito yung matchup eh.